Guys, nakatanggap tayo ng love letter galing Honda Philippines. Ayan. Arating lang. Pinadala nila to noong October 29. Then, received sa San Pablo November 3. Important product notice for CB650R. Okay, nakasulat dito. Aha. Important service campaign notice for CB650R. Dear Sir and Madam, greetings from Honda Philippines Incorporated. Honda Philippines, or HPI, announced a product update PUD activity for the gear change arm bolt for CB650R. Gear change arm bolt. We would like to inform you that your motorcycle is part of this activity. It's important to update your unit immediately for your safety. Saan ako nakapunta? Affected models. Model name CB650R. RACR. Model code RH16, model year 2024. 2024 nagsimula ang i-clash ng CB. Location of affected parts. So yun, so may gearing nga. Problem or possible risk. While riding, the bolt and nut connected the gear change arm could possibly loosen. With this, the stroke sensor attached to the gear shaft pedal may be detached. This makes it impossible to change gear position, which could lead to customer inconvenience or in the worst case, an accident may occur. Action to be taken. Replacement of the gear change arm bolt with the new one. Kung pinag-uusapan natin ang safety natin, lalo na kapag nagpapalit tayo ng gear, delikado talaga to. With this, kindly contact your selling dealer and set an appointment based on your earliest schedule available. The dealer mechanic will perform the inspection and or repair if necessary for approximately 18 minutes only. The cost for this activity is shouldered by HPI or Honda Philippines Incorporated. Labor and parts. So, sagot naman ng Honda yan. Should you have further clarifications, contact us through our customer service, blah, 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 blah. First time ko makatanggap ng ganitong letter. Kung saan pa naman tayo nakapunta, nagmaliko pa ako. Bangin pa naman yun. Pero good to know, nag-update sila ng ganito para sa mga customers nila. Pero kung nakasulat dito, update your unit immediately for your safety, eh, kailangan natin gawa na gandang action to. Kaya tara, subukan natin pumunta sa pinagbilan natin ng CB sa may Honda Santo Tomas. And tignan natin kung ano masabi nila dito sa love letter na to. Guys, papunta na tayo sa Honda Big Bike Santo Tomas. Doon kasi natin kinuha tong CB. Sabi kasi doon sa letter, kontakin daw natin ang dealer kung saan natin kinuha yung unit. Hindi ko na ginawa yun. Pupuntahan na lang natin sila, rektahan, para malaman natin yung action na gagawin nila. Tsaka para isahan na lang. Auto ni Chivas, ilan na pa auto nito? 5,172. Boss, yawas na sa Honda, pacheck ko lang. Ingat. Biglang naging hindi natin nakausap masyado si tropa. Pakita ko lang sa inyo yung bolt na sinasabi doon sa papel. Ito siya. Well, kung tutusin, magkano lang naman to. Parang mas mahal pa nga ang gas ko papunta sa Santo Tomas sa aking toll gate. Anyway, gusto ko malaman kung ano action yung gagawin nila eh. Sa halos sa isa't kalahating taon na gamit ko dito sa CB, actually wala akong issue sa kanya eh. Well, sa gearing siguro kailangan mo mag-exert ng effort from first gear to second gear. Hindi katulad ng ibang motor na alam nyo smooth lang. Ito, most of the time nag-false neutral ako eh. Yun na ngayon sa gearing niya. Pero other gears, third gear, fourth gear, smooth naman. Ayaw niya lang talaga ng alam niyo yun, pabebing sungkit. Nung hindi ko pa nababasa yung letter, alam mo, para kampante pa yung utak mo eh. Ngayon nalalayan na lang natin. Babad lang natin sa fourth gear. Yun lang, di ko na check kung may laman tong RFID nito. No tag? Anong no tag? Oh, come on. Parang ID. Oo nga eh. Thank you. Sir, ayaw na mabasa. Ibig sabihin, palitin ng sticker. Palitin ah? Sige po. Okay, sige. Thank you po. O nga pala no, RFID ngayon, isahan na lang. Pwede mong pagsamahin ng Auto Sweep tsaka Easy Trip. Pipili ka lang na isa kung anong gusto mo. Yung Honda City ko, nagawa ko na dun eh. Kinip ko yung Auto Sweep kasi madali ko nakita yung balance dun. Hindi naman ganun kalala ang issue ng CB650R. Hindi katulad ng nangyari sa modelong ZX6R. Yun yung camshaft number 5 ata. Yun talaga problema yun kasi internals na talaga yun eh. Alam nyo, minor fix lang naman ang kailangan, pero delikado pa rin. Traffic, man!
Buti na lang naka-e-clutch tayo, men. Ito maganda sa ganitong bike. Kaya ibuhay natin kapag ganitong senaryo. Oh, yeah. Hindi pa naman sila sarado. Anong concern po? Nakatanggap ako ng letter sa Honda Philippines Okay po, sir. na may parang issue yung CB650R. Paano ba? Sige, sige. Hindi talagang ano eh, nakasobre. Ano po, invitation, sir? Yung notice sa akin ng Honda. Baka masakit po. So, hintayin lang natin sila kung maging kalabasan. Ako lang po ba yung unang nagpaganyan o may iba na po bang bumalik? Ako pa lang. Kailan yung po sa namin sila letter? Kapon. Dito tayo sa taas. Time dito tsaka tayong big bike. Hintayin natin yung feedback. Kung anong mangyari. Ay, may fireblade pala dito eh. Ito yung fireblade na may winglet. Actually, naglabas ang Z10R ng may winglet din. Baka ganito rin maging itsura. Guys, mabalik tayo sa issue. Hindi ko alam kung yung CB650R ko lang ba yung may ganong klaseng problema o pangkalahatan. 2024 CB pataas. Pwede kong padala na lang sa bahay ito pag dumating. Parang wala ata kayong ano dyan eh. Pero po, pwede naman po kahit sa kayong malapit. Sana. Galing ibang Honda. Opo. Pwede yun. Actually, kasi dito, contact your selling dealer. Sa inyo po, kung gusto niyo po kayo magkakamit, Sige, pero kailan kaya? i-re-request niya. Kasi minsan sa mas nauna pa yung mga customer kumpara sa ako natin. Siguro yung service din na lang kasi. No? Pag kasi nagkakaroon ng... Anyway, minor lang naman to eh. Sige, thank you. Kailan ba darating yung CB, 500F? Tagal pa. Wala pa sa... Wala pa. Oo, sa ibang bansa pa lang yung may i-clutch. Yung may ano, no? Opo. Lahat halos lahat may i-clutch na. Yung ganong klaseng recall, sa lahat ng CB ba yun? Opo. Pang sa lahat yun. Baka sa lahat yun. Ganun po talaga sila. Oo nga. Hindi nakakita may problema. Kahit maliit lang, no? At talagang ayusin nila, no? Bababa lang muna ako. Pipirma lang tayo ng form. Tapos, baka pag dumating yung parts, kasi wala pa daw sila dito eh. Orderin pa. Baka ipalalamove ko na lang. At least aware silang lahat, di ba? So ganoon na lang gagawin natin mga ka-advice. Orderin nila yung parts, maghintay tayo, hindi ko pa alam kung gaano katagal. Tapos kapag dumating na, baka ipa-deliver ko na lang sa bahay. Kasi ang layo nito eh. So yung parts na order ng Honda, sagot nila yon. Sila na bahala doon, wala tayong lalabas. At sa mga nagtataka, pati ba yung 2025 CB ko, pati ba yung CBR ko, malaki ang chance na pare-pareho po tayo lahat. Ayon sa kanila, ako lang daw ang unang pumunta sa regarding sa ganong issue. Hindi ko alam kung bakit. Tsaka wala naman ako nakikita online na nakatanggap yung iba ng ganong klaseng letter. Kaya ako napanood yung tong video na to at naka latest CB650R ka, modelong CB. Actually kahit CBR, isa lang naman components yan. Mas maganda kung puntahan yung dealer na pinagkuhanan nyo ng unit. Tapos pakita nyo tong video na to. Malay nyo, palitan din sa inyo agad, di ba? Baka may mga mag-comment dyan sa baba, oh, akala ko ba reliable lang ng mga Japanese brand. Kasi alam nyo, wala namang perfectong motor eh. Tsaka sa pa na-appreciate ko yung ginawa ng Honda na pinadalan tayo ng sulat. Hindi katulad ng ibang brand, baka yung mga gamit yung motor ngayon, kung ano-anong problema, hindi lang sinasabi sa inyo ng kasa kasi para makabenta sila. Kaya mga ka-advice, babaybayin lang natin tong diretso na to pa uwi. Kung nakatulong ang video na to, kaya leave a like at sumilig kayo sa mga ganito content. Huwag kayo mag-alala. Dahil nasa tamang channel kayo, so make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Inabi na naman tayo. Parang iba yung handling ko. Mahangin na lang ako ng gulong mamaya. Yeah, see you po sa next content.